morning mga par, welcome back to my channel again. So today nag-ikot-ikot tayo mga par. Nakahatid lang natin kay Inday sa school niya. Ni-scooter ko lang mga par. Malapit lang din naman para makatipid din. Kasi yung pamasahe is $3, no? $3.30 ata kung di ako nagkakamali, no? Makakatipid tayo ng ano, ano ba? $6 mahigit. Kasi sa hapon pa pag sundo, no? Scooter lang kami ni Inday. Malaking bagay. Problema dyan. Opa. Oh. Muna tayo mga parlo. Hindi muna tayong kape. Tambay tayo sa paboritong tambayan natin.
na to. Poste. Ganting poste mga par. Laki nitong poste na to. So ayan mga par. Ayun, dito tayo sa ano no. Oh, ito yung background natin mga par. Posting malaki. So malapit lang din to sa amin mga par, sa isang park na. And ayun. I-update ko lang mga par pala no, yung aming status ngayon and yung mga kailangan naming gawin mga par, no? Dahil yun nga yun, na-share ko lang na-share ko na din naman mga par na yung mga permits namin no ay hanggang July 30 na lang, which is next month na yun mga par, no? So yun nga, ang plano mga par no ay ano, i-extend namin no. Ang ano lang naman mga par, dapat before mag-expire ang yung mga permits, ang aming mga permits or inyong mga permits, kailangan nyo yung extend no. So sa amin mga par, sa sitwasyon namin, yun nga, ako ay nakatourist na ngayon mga par. Sa mga hindi nakakalam, sa mga bagong subscribers natin, nakatourist ako. Si Mrs. ay naka study visa no, student permit. And then si Inday naka SP minor no, student permit minor. And ayun, yung kaya ako naging tourist visa mga par, na i-share ko na din naman sa mga previous vlogs ko no. So panoorin nyo na lang po. Kailangan kong i-extend mga par yung permit ni Inday. Anong mga nakaraang mga par, pumunta ako doon sa school and tatanggapin lang nila si Inday pagka may work permit ang isa sa amin no? So dahil nga naka-tourist visa na ako, so wala na talaga ako mga par no? Hindi na po pwede yung aking permit na gamitin. Kasi na nakaraan mga par, naka open work permit ako dahil dependent ka ako ni Mrs. So yun yung ginamit namin para makapasok si Inday. And ngayon mga par, dahil naka-study visa na nga si Mrs. Dahil student permit nga si Mrs. no, hindi po pwede mga par. So ang kagandahan ng mga par, dahil may co-op nga siya no, yung kanyang program, mag-apply din siya ng work permit no. Yung previous program niya mga par ay meron ding co-op no. So i-apply mo rin yon kasama ng extension ng study permit mo. So para magkaroon ka ng work permit mga par na yon no. Permit letter galing sa school, yun yung isasama mo sa application mo para bigyan ka ng work permit na yon. So para makapag-co-op ka no, para makapagtrabaho yan mga par, parang OJT, parang internship no. So yun nga mga par no, ang ano kasi kay Inday mga par no, kailangan siyang ma-extend. Next pasukan mga par, September pa. So dahil nga mag-expire na kami ngayong July, so yung work permit din ni Mrs. doon yung doon sa co-op niya ay mag-expire din. So ang mga par ng school no, extend muna namin and then balik na lang kami para ma-register si Inday. Wala naman daw problema kahit yun nga before 1 week before mag-start ang class, pwede naman i-register si Inday. So walang problema yun. Sinner
So yun mga par, no? I-extend namin si Inday, mauna siya. And then ako kasi siguro next month na ako. Pero inaano ko na rin yung mga requirements, no? I-apply ko na rin yan yung extension ko, no? Para wala tayong magiging problema, and then maghihintay na lang tayo. And then kay Mrs. din mga par ay may consultant ulit kami, no? Kasi ayaw kong hawakan din yung kay Mrs. kasi siya yung main applicant namin. Gusto namin na na talagang plansado, no? So kumuha kami ng tulong ng ating immigration consultant, no? RCIC mga par. Sila rin yung umano sa amin, no? Umawak sa amin nung ni-restore yung aming application ni Inday. So yun, pinahawakan namin sa kanila, no? Nag-consult kami mga par, and then sila yung umawak sa application ni Mrs., no? Kasi ang pinaka worst case scenario kasi yun mga par, no? Pag hindi na-approve si Mrs., syempre wala na kami, no? So siya yung pinaka main applicant siya yung main applicant kasi. So ang ano lang namin mga par, kailangan masiguro yung extension na, no? Para kahit pa paano magtuloy-tuloy siya at saka si Inday, no? Ako lang talagang medyo tagilid dahil yun nga, naka visitor record na tayo. Application mo ay asahan mo yung kasi i-review nila ulit yan, titingnan nila ulit, no? Siyempre titingnan nila doon kung kung pasaway ka ba rito or may ginawa kang hindi maganda rito, may nilabag ka na rules, no? Na lang man yun. At pag nakitaan ka na talagang lumabag ka mga par, no? Ay talaga namang yun yung magiging dahilan kung bakit ka marirefuse, no? Pero sa amin mga par, yun nga, ako nga tinitiis ko mga par na talagang magstay, no? So 9 months na ako walang trabaho mga par hanggang ngayon. Visit visa tayo mga par, so talagang yan, no? Sundin natin yung rules, hindi tayo pwede magtrabaho. So yun nga, mga ginagawa ko, ako na lang yung nag-ano kay Inday, nag-aalaga, no? So yun yung mga mga par, no? Hindi rin basta-basta mga par na magstay sa bahay, no? Shoutout kay Paruel, no? Mahirap talaga pag nasa bahay ka mga par, pero yun nga, kailangan natin tiisin, no? Kailangan natin magsakripisyo muna, natin isipin yung goals natin dito sa Canada mga par. And yun, importante yun dahil yun nga, gaya nga nasabi ko, hindi basta-basta yung yung magstay ka sa bahay na wala kang trabaho, nakatunganga ka lang, no? Kagaya ko na sanay ako magtrabaho mga par, to talagang una nahihirapan ako hanggang ngayon. Naisip ko mga par, no? Kung bakit nangyari sa akin ng ganito na hindi tayo makapag so parang pakiramdam mo mga par, parang hindi ka nakakatulong, no? Sa pamilya mo, no? Dahil yun nga, naka-standby ka lang, no? Pero wala kang magagawa dahil yun yung rules, no? Yun yung rules ng Canada, and kailangan mo yung respetuhin, kailangan mo yung sundin, no? Kasi yun nga, kung ikaw ay lumabag dyan mga par, no? May mga consequences yan mga par, no? Na kailangan mong harapin, no? And ayaw kong isakripisyo yung aming mga status dito sa Canada, kasi may yun nga, may goal tayo mga par, no? Magstay rito sa Canada, and gusto ko yung Canada mga par, para sa akin at sa pamilya ko, no? Para kay Inday, no? So yun lang, no? Maraming salamat mga par, no? Sa pagsama sa akin sa pagsubaybay sa aking buhay Canada, sa aming buhay Canada hanggang ngayon mga par, no? At yun, tuloy-tuloy lang kayong suporta, no? And mag-like, mag-comments dyan sa baba mga par. Maraming salamat. And ayun, and sa sa mga bagong subscribers mga par, maraming salamat sa inyo, no? And sa lahat po ng aking mga kasama, mga kababayan natin dito sa Canada, laban lang mga par, no? Lahat naman tayo ay dumadaan sa mga par, sa mga pagsubok, no? So kailangan mo lang talagang no, balansehin kung ano ba talaga yung mga goal mo, no? Kung para saan ba yung pagpunta mo rito sa Canada. And kung katulad po rin kayo mga par na
talagang nasa mahirap na sitwasyon, no? Ano lang, laban lang mga par, no? And maghanap ka ng paraan para maano yung utak mo, no? Para ma-refresh, para maaliw ka rin, no? Habang naghihintay ng good news, no? Siyempre, no? So yun lang, maraming salamat mga par, no? Sa lagi nakasuporta. Thank you po sa inyong lahat. So siguro dito ako muna tatapusin ng aking vlog. God will the glory. And we'll see you on my next one. Bye!